1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa pagkakatanda ko, naka-anim na school akong nalipatan noong nag-aaral pa ako. Excluded yung college ha, mahirap palipat-lipat dun. Mapa-private school man kung saan alagang-alaga at mahal na mahal kami dito. Naaalala ko nga sa sobrang pagmamahal nila sa amin. Hindi sila pumapayag na umaakyat kami ng hagdan na may bit-bit na bag. So, pinapaiwan namin sa guard yung bag namin tapos sila manong guard nang maghahatid sa classroom namin. Kaso, one time, sa ibang room na deliver yung bag ko. Hindi nga ako nahirapan umakyat ng hagdan. Nahirapan naman ako maghanap ng bag. Nakadalawang lipat ako ng private school bago ako lumipat ng Christian school, kung saan hindi lang pera at pagkain ang kailangan mong baong dala sa school, dapat may memorize ka ding Bible verse na kasama. I can do all things through Christ who strengthened me. Philippians 4 verse 13. Okay, very good. Yes! Bali, isang school year lang ako sa Christian school at naisipang ilipat ulit ako ng school. Hindi naman sa bully ako kaya palipat-lipat ako ng school ha. May iba't ibang reason naman like kasi lumipat kami ng bahay. O kaya hindi maganda yung system ng school. O di kaya naman wala lang, trip lang ng parents ko akong ilipat. Panganay kasi ako sa magkakapatid at naisip ko nga dati na kaya siguro ako palipat-lipat dahil ako yung ginawang experiment para mabuo ang hypothesis ng mga magulang ko kung saan magandang pag-aralin yung mga kapatid kong sumunod sa akin. Thesis pala no? Pero pati yung mga kapatid ko palipat-lipat din ng school. So, ibig sabihin siguro wala talagang perfect school. Nasa estudyante yan kung paano niya i-represent na perfect yung kanyang school. Na-experience ko din mag-aaral sa public school kung saan ko na-practice at na-train ang pinagbabawal na teknik kung paano pumasa ng exam nang hindi nagre-review. Psst! Pakopya! At naniniwala kong sa buhay, talo ng maabilidad ng matalino. Pero syempre, mas maganda pa rin yung matalino ka na maabilidad ka pa, di ba? Sa public school din ako nagstay ng matagal bago ako lumipat ng probinsya para mag-aral. In the middle of school year, nung third year high school ako noon, nung lumipat ako, which is grade 9 na sa K-12 curriculum ngayon. Ito yung memorable at pinaka-epic sa lahat ng school na pinasuhan ko kasi ang dami kong aanga-anga moments dito. Ibang-iba din yung environment sa city na kinalakihan ko compare sa probinsya. Pero hindi naman ako gano'n nahirapan mag-adjust dahil friendly sa akin yung mga tao doon. Panira lang talaga yung turtle na internet connection. Pero aaminin ko mas exciting pumasok sa school lalo na pag first day ng class as transferee. Kasi syempre, new face ka sa school so medyo agaw pansin kasi unusual sa paningin. Lalo na pag onti lang yung population ng estudyante sa school na nilipatan ko. Uy, may bago daw tayong classmate. Saan kaya siya galing school, no? Tapos pag magpapakilala ka sa harap, tahimik lahat kasi walang ibang nakakakilala sa'yo. Kaya focus sila sa introduction mo. Hello po, ako po si Gia. Transferee lang po ako galing sa Secret Walang Clue Academy. Wala pa akong friends so kaibiganin niyo ako please. Tapos syempre, pag bago ka kadalasan mababait pa sa yung mga classmate mo. Huy, lunch na! May baon ka ba? Gusto mo sabay ka sa amin mag-lunch? Sige ba? Saan ka umuwi? Gusto mo sabay ka na din sa amin mamaya umuwi? Sige, sure. Gusto mo sa amin ka na lang din tumira? Oo nga, tapos ako na lang magpaaral sa'yo. At feel ko, ang cool ko pag bagong transfer ako sa isang school kasi, diba, cliche man, pero pakiramdam ko ako yung nasa Wattpad at movies, yung bidang transferee. Ang malungkot lang sa palipat-lipat ng school kagaya ng pag-iwan ko sa school ko, syempre, may iwan ko din yung mga friends at friendship na nabuo ko sa school na yun. Naalala ko nga nung sinabi ko sa isa kong kaibigan na lilipat ako ng school sa probinsya. Ito yung pinakamahirap na paglipat ko ng school kasi isang sakay ng airplane yung pagitan ng current school ko sa lilipatan ko. So, sobrang malabo na magkita kami ng mga kaibigan ko. Lizzie, lilipat na ako ng school sa probinsya. Ha? Di nga.
Good luck sa journey mo dun. Teka, bakit may notebook ka sa muka? Mamimiss ko to. Hindi ko makakalimutan yung scene na yun kasi siya yung kaibigan kong never ko pang nakitang umiyak or napaiyak kahit lagi siyang inaasar sa classroom namin. O, diba? Nakaka-touch. At habang sinusulat ko tong kwento ko na to, na-realize ko na dito ko siguro na-adapt yung ugali ko minsan na hindi ko masyadong ina-attach yung sarili ko sa mga taong nakakasalumuha ko. Kasi nasanay ako sa kakalipat-lipat ng school to the point na ayokong may umiyak pag may umalis. Charot. Pero yun na nga, at the end, na-enjoy ko pa din yung kakalipat-lipat ng school kasi marami akong naging friends at experience sa iba't ibang lugar na pwedeng ikwento sa inyo. Pero syempre, next time na lang yun. At see you sa next time na yun. Bye-bye!